Buta, nagbenta ng malaki ang kabila bago magsara ang merkado. Sinadya nilang atakihin tayo, no? Wala na. Kahit magpalit tayo ng investment, mukhang huli na. Bagsak agad sa unang araw. Lugi na. Tong fan na. 2. Ilang taon na kayo sa akin, wala kayong natutunan? Konting gulo, iiyak na kayo. Bye. Kuha mo ako ng sangria. Huwag mo lagyan ng lemon. Oy, Tomas. Tomas talaga. Weiji, pinakagaling mong trader na nakilala ko. Ikaw na talaga ang bagong Vice General Manager. Tagumpay natin itong lahat. Sa promotion, bahala na ang bunga ng sipag. Nagtsikahan at nag-inuman sa oras ng trabaho. Wala kayong ginagawa. Kulang kayo sa workload. Ito ang anak ng ating boss. Si Small Boss Zhao, kakagaling lang sa Amerika. Mula ngayon, ang lahat ng negosyo ng kumpanya. Si Small Boss ZAA na ang bahala. Nagpapati lang dia kayo rito? Nagbabayad ang kumpanya. Check-in ng AR ang attendance nila. Bigyan mo ako ng listahan ng mga tatanggalin. Opo. Small Boss TV, may maliliwanag po. Naipagtanggol namin ang kumpanya laban sa mga manluloko. Nagtanong ba ako? Ang trabaho natin dito, magbigay ng halaga. Kung wala kang silbi, basura ka, pabigat. Bahala na kayo noon. Ngayon, ako na ang nagpapatakbo. Ako na ang masusunod. Sumunod kayo sa patakaran ko. Liu Zhao Di, inatanggal ka na ng kumpanya. Wala ka ng trabaho. Naka-maternity leave po ako. Hindi pwede. Hindi kita pinapayagan. Sinasabi ka OSIO. Desisyon na ito ng kumpanya. Small Boss Zhao. Ako ang asawa ni Liu Zhao Di. Nag-overtime ako para punan ang leave niya. Kusang loob akong nagtrabaho para sa oras niya. Narinig niyo? Kusang loob siya. Hindi ko pinilit. Yung asawa ka o? Tinanggal ko siya para mag-alaga ng bata. Para makapag-focus ka sa trabaho. Ayos lang? Small Boss DHO, nakikimotherapy ang nanay ka o. May binabayaran akong bahay at kotse. Hindi ko kaya mag-isa. Problema Montag, yan. Isipin Montag nga. Bakit hindi tumaas ang sahod mo? Nagsumikap ka ba? 30 anyos ka na. Magulo ang trabaho at pamilya mo? Wala kang kwenta. Patalsikin Montag rin siya. Opo. Grabe naman, wala kang puso. Nakasulat sa employee handbook na may karapatan ang mga empleyado sa paid maternity at paternity leave. Ano ba yang employee handbook? Iabulish na yan agad. Ito ang Only Group at ito ay pag-ari ng pamilya Zhao. Simulan ngayon, ito Patrick on cost, cutting efficiency plan. Mga bagong kasal, babaeng empleyadong may mga anak, at empleyadong lampas 35 taong gulang. Ang galing lahat. Sige, noted. Ganyan ka magdesisyon, masasaktan sila. Matagal na kitang tinitiis, wala ka namang ambag. Tapos sasagot ka pa sa superior mo? Ikaf, tanggal ka rin. Ang ibig mong sabihin, tatanggalin mo ako. Dapat ba kitang bigyan ng promotion at salary increase? Boss Zhao, nahanap ko na ang employee info niya. Wiwan ang pangalan niya. Makhang vocational graduate lang siya. Hindi sukatan ang edukasyon ng kakayahan. Ang mga nagawa ko para sa Only Group, kitang-kita naman ng lahat. Nga, Bosaw, ang tatlo na malaki na funds ng kumpanya. Si Wei ang nagmamanage. Ang tatlong funds na yon, mahigit 10 taon nang tumatakbo. Dati ay si Lao Zhang ang naghahandle. Hindi ko alam kung anong pampagana ang ginamit niya, pero bigay sa kanya. Isang vocational graduate lang? Boss Yao, base SA attendance records. Si Wei sa nakaraang 6 na buwan. 2 bisis lang pumasok ng maayos. Si Wei, bukod sa pagmamanage ng threads, siya rin ang naghahandle ng mga malalaking clients. Kaya pala, may dahilan. Paano nakakakuha ng promotion ang isang babae sa trabaho? Mukha siyang malandi, siguro sa lalaki umasa. Pero bilang isa SA Top 100 publicly listed companies SA China, hindi namin papayagan ang ganitong klaseng tao sa kumpanya. Zhao Yicheng, sinungaling ka. Kung wala kang ebidensya ngayon, isasakdal kita sa libel. Sige, magsakdal ka, natatakot ako. Ikaw na walang hiya, paano ka makakalaban? Sa legal team ng Wanli, umalis ka na, at hindi ko na isasakdal ang pagpapahiya mo sa kumpanya. Legal consequences. Kung gusto mong parusahan, laging may dahilan. Mga babaeng empleyado. Kumikilos ng marangal, pero sinasabi mong may masamang motibo. Hindi ko na paglilingkuran ang kumpanyang walang respeto sa tao. At Wei, imposibleng tanggalin ka. Ang malicious short selling na yon ay simula pa lang. Kaya namin, tukit wala ka. Shut up. Kung ganyan ang logic mo, edi mawawalan ng silbi ang Wanli. Kung wala siya, to mga kaibigan. Kinukuha ko na ang number 1 stock god sa buong mundo, si Viva. Bilang chief fund manager natin. Sino daw? Ako, yung madalas kong makita online. Na stock god na si Viva? Sino pa ba ang karapat-dapat? Sa titulong stock god kundi siya.
Noong una, si Diwa ay nagsimula sa wala. Pero ang unang investment niya ay naging alamat. Nakuha pa niya ang Angel Round ng Atsun Company na nag-ROI ng 5,000x. Si Viva ay bilyonaryo na. Bakit pa siya pupunta sa house para magpakapagod kasama natin? Ano ang motibo niya? Siyempre ako, may personal kaming relasyon. Halakpakan niyo si Stockot. Na si Viva. Viva. Eh sino ako? Effective today, si Viva ang bagong EE natin. At hahawak ng 3 major funds. ICAF? Bakit hindi ka PA umalis? Sigurado ka bang ikaw si Viwa? Patunayan mo. Nakakatawa ka. Anong department's MO? Pakiusap ang supervisor mo. Last chance, sigurado ka bang ikaw si Viwa? Zan galing tong babeng tu? Baka naman. Kilala niya talaga si Viwa? May ebidensya ka bang hindi siya si Viva? Ako. Anong ako? Isa ka lang. Manduugas na walang kwenta. Naiintindihan ko kung nahihiya ka, pero hindi mo dapat. Siya inihiya sa publiko. Pinuntahan ko ng 3 bisis. Naku, Boss Zhao. Normal lang na may mga unwanted elements sa kumpanya. Simulan na natin sa AR Cliano. Simulan natin sa kanyang isang bad apple o hindi. 2 bad apple. 2 bad apple. Dati gusto ko lang tanggalin ka, pero ngayon galit na ako sa'yo. Asikasuhin mo siya. Tandaan mo untak. Terminated ka. Kabi, Boss Zhao. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to. O, tandaan mo ang bawat salita na sinabi mo ngayon. Finance, ibabawas ang lahat ng kanyang sahod, bonus, at performance pay. Tatay, kamusta ang unang araw mo sa trabaho? Huwag kang mag-alala, tatay. Na-optimize ko na ang ilang mga peste. Talagang ang anak ng tigre ay hindi aso. Ipagkatiwala ko sa iyo at kay Viva ang kumpanya. Pwede na akong mag-retire, tatay. Atay, kilala mo rin ba si Viva? Hindi lang alam. Noon, madalas ko siyang hinga ng payo. Tandaan mo untak. Anumang problema, kailangan mong kumonsulta kay Viva. Siya ang cash cow ng ating kumpanya. Ay, Ano ito? Resignation agreement. Ito ay confession agreement. Hindi ako pipirma. okay, hindi ka pipirma. Naniniwala ka bang may paan ako na mawawalan ka ng kahit isang sentimo sa 3 taon mong sahod at ibalik mo sa akin? Sa loob ng 3 taon, hindi bababa sa 10 bilyon ang kita. Ang sahod at compensation ay karapat-dapat sa akin. Gusto kong malaman. Alam mo ba kung paano isulat ang 3 salitang labor code? Paano ka naging GC manager kung ignorante ka sa batas? Ikaw, Ngayon alam na ng buong kumpanya. Na isa kang babaeng guli na may vocational degree. Dahil sa sinabi mo na nag-ala ka ng 10 bilyon sa kumpanya, bakit hindi mo sabihin na ikaw ang stock god na si Viva? Ha, as if. magandang tanong. Ako si Viwa. Ay, ikaw ay walang kwenta. Stock god na si Viva PA. Huwag kang magsinungaling. Isang tanong lang. Pipirma ka o hindi? Hindi ako pipirma. Kapag lumaki ang isyong ito, at naapektuhan ang imahe ng kumpanya, hulaan mo kung sino ang magiging static ko. Kukunin pa kaya ni Zhao Yicheng ang iyong serbisyo. Ikaf. Sandali lang. Pirmahan mo na ito. Hoy tatay, paalala ko lang sa iyo. Bagamat hindi mataas ang pinag-aralan ni Viwa, malakas siya sa practical. Siya ay isang hands-on na talento. Kapag nakasama mo siya, iyak na mabilis kang magiging bihasa. Oh, si Viwa ay may Master S degree abroad. Bakit sinabi ng matanda na hindi mataas ang kanyang pinag-aralan? Ano ang nangyari? May bagong utos ba ang boss? Wala rin. Viva, hindi BAT may Master S degree ka? Bakit sinabi ng tatay ko na hindi mataas ang iyong pinag-aralan? Siguro noong namamahala siya sa Wanli. Ang 3 pillar funds, si Lao Zhang ay double degree EAE. Kaya sa paningin ni Boss ZAA, ang master's degree kayo ay hindi sapat, di ba? Hindi importante ang edukasyon. Ang mahalaga, ikaw si Viwa. Boss Zhao, emergency. Ang overseas fund natin, bumagsak. Ang US Pharma, na hawak natin ng mabigat. Nagkaroon ng iskandalo ng pagpeke. Bagsak ang stock. Nawalan tayo ng 5 bilyon sa loob lang ng kalahating oras. Ano? Boss Zhao, ano ang gagawin natin ngayon? Ita, tinanggap kayo ng kumpanya para magtanong kung ano ang gagawin? Mag-isip kayo ng paraan para tumaas ang stock. Dati, si Atwi ang direktang nagmamanage. Nag-hedge laban sa mga malaking financial overseas. Boss Zhao, baka naman. Pabalikin natin si Atwi. Ang laki ng ginastos ng Wanli. At kayong lahat, para lang haapin. Ang ganitong krisis. Mulang gayon. Sino magsasabi ulit ng pangalan ni Wiwan? Palizin ka o. Viwa. May parang ka, DBA? Tama?
Naku, bakit naman pagdating ko, ganong kalaking problema? Ang kaunting alam ko, pangloko lang. Sa mga tangang anak mayaman, ako pa ang hanapan ng solusyon. Kung kaya ko, kailangan ko pa bang magpanggap na si Viwa? Ikaw ang stock god na si Viwa. Ang sitwasyon ng Wanli ngayon, katulad lang. Nang tulungan mo ang Blue Star laban sa mga US financial shark. Makakatulong ka uli sa Wanli, di ba? Tama? Ako, pwede kong subukan. Pero kailangan ko ng ganap na tahimik na lugar. Walang dapat makagambala. Sige. Zagutin Montag. Howie, tulong. May napakalaking problema ako. Tulong Montag ako, please. Tungkol sa stock, di ba? Ako ang tunay na estudyante ni Viwa. Dahil lang SA yan. Pero kung gusto mo ng tulong ko, isipin mo, paano mo ako babayaran? Jigo, iba naman next time. Siguradong masaya ka. 5 minuto na. Bakit bumababa pa rin? Siya ba talaga si Viwa? Tingnan niyo. Tomas. Moss Matters Pa. Ng $1 kaysa dati. Ang pangalang Viwa Stock God ay talagang hindi nabigo sa reputasyon nito. Nasolusyonan na ang problema. Kaya, Boss Zhao. Paano mo ako pasasalamatan? Inutusan ko ng finance na transfer ang 10 milyon sa iyong payroll card. On company options ay kinakalkula ayon sa pinakamataas na standard sa industriya. Ang gusto kao ay ang pasasalamat ni Boss Zhao. SA personal. Bakit hindi ngayong gabi? Sa susunod na talaga. May nakaset na akong importanteng kliyent ngayong gabi. Mauna na ako. Kumusta? Narito ako para sa interview. Isang college graduate lang. Karapat-dapat ka ba mag-apply sa aming kumpanya? Maaari niyo akong tanungin ng kahit anong financial question at sisiguraduhin ko na mabibigyan ko kayo ng pinakasatisfactory na sagot. Ako graduate ng prestigious universidad. Kailangan ko ng tulong mula sa isang college graduate. Magpaliwanag. Alamin mo sa labas. Tingnan mo kung aling financial company ang makahire ng college graduate. Nag-hire ng factory worker para makabit ng tornilyo. Requirement, college graduate pataas. 2,500 kada buwan. Libreng pagkain at tirahan. May bachelor's degree, second year university. Ako ay may master's degree sa first year university at may professional level sa English. Hala, ganito na ba talaga kahirap ang employment situation ngayon? Grabe naman ito. Ngayon, ang graduation ay katumbas ng unemployment. Kahit ang mga EAE ay kailangang mag-triathlon. Lolo, ano ang triathlon? Food delivery rider, courier, at ride-hailing driver. Salamat. Hindi mo siguro akalain, EAE ang aking degree. Dati ay nag-aral ako ng philosophy sa Amerika. Ngayon, ay environmental protection ang aking focus. Kumusta? Gusto kong mag-apply para sa trabaho ko. Ay, 27 ka na? Sa workplace. Ito ay may tuturing na matanda na. Ako, 27. Matanda? Ang mga babaeng katulad mo sa edad na ito, alam ko na. Pagkatapos magtrabaho ng ilang buwan, ikakasal at pagkapanganak. Paulit-ulit na absent, ang daming problema. Ang aming kumpanya ay hindi bahayampunan. Pakiusap maghanap ka ng ibang kumpanya. Marunong sa Asia. College graduate, 100K monthly salary. Isusulat Montag, maniniwala ba ako? Tama, ang paghahanap ng trabaho ay isang uri rin ng sining. Mayroon kaming espesyal na training at guidance system. Hindi kailangan ng 1,888. Hindi rin 988, 688 lang. 688 at mag-enjoy ka na. Ang one-on-one na serbisyo ng mentor na ito. Hoy, Hija, huwag kang tatakbo. Magandang araw, mga interviewer. Nakatrabaho ka sa Wanli at ang dalawang kumpanya natin ay magkalaban sa negosyo. Baka naman SPY ka? Spy pa? Tingnan mo ng maigi, isa siyang graduate lang ng vocational school sa Wanli. Siguro tagalinis lang ng CR. Hindi ko alam kung paano. Sinala ng AR ang resume. Bakit pinapasok ang ganitong tao? Akala ko ang Spark Financial ay bukas sa lahat ng talento. Pero pareho lang pala. Mukhang wala ng saysay ang pag-uusap. Tumigil ka. Nakita ko sa resume mo na ikaw ang nag-control noong nakaraang tag-init. Sa Red ES Blue Battle at noong financial crisis noong isang taon, ay tinalo mo ang Wall Street Hot Money. Ngayong taon, kasama mo pa sina Buffett at Soros. Kumain ng hapunan ng 12 bises. Kamakailan lang, humingi sila ng payo sa akin tungkol sa stocks. Isang vocational graduate ka lang. Nagmamalaki ka ng walang besehan. Sa pagkakaalam ko, ang tanging taong kumain ng 12 bises. Kay Buffett at Soros ay si Stock God Viwa lang. Tama, nasa resume ko iyon. Sa dami ng na-interview ko, ikaw ang pinakawalang hiya. Una ka talaga. Bakit mo pa pinatulan ang isang scammer? Gayon. Bibigyan kita ng trabaho. Kulang pa ang kumpanya namin. Nang tagalinis ng inidoro. SA tingin ka o. Bagay na bagay ka. Talagang mapangmata kayo. Bulag sifuhan tingnan ihal kayo. Walang silbi. Binigyan ng pagkakataon. Ayaw pa. Sana habang buhay kang. Walang trabaho. Kahit sa kalye ayaw ka. Anong manok?
Boss Fu. Massage. Ilang beses ko na ba kayong sinabihan? Ang AG ay kumakatawan sa imahe ng kumpanya. Kung paano ninyo tratuhin ang mga aplikante, ganoon din nila. Ipapakita ang kumpanya natin. Hindi pa ba kayo natuto? Boss AU, tingnan ninyo ito. Isa lang siyang vocational graduate. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Huwag kayong mag-alala. Na-blacklist ko na siya sa talent pool ng kumpanya. Siguradong hindi na siya makakapasok sa Spark kahit kailan. Alam mo ba kung sino ang pinalayas mo? Siya ang sikat na biwa sa industriya ng finance. Ngayon, maraming kumpanya ang nagmamakaawa sa kanya. Ang starting bid para sa dinner date kasama niya ay umabot na sa 1 bilyon. Hindi ba siya pek? Isang college grad lang siya. Paano siya magiging si Viwa? Alis na. Simula ngayon, terminado na kayo. Hindi na kayo tatanggapin ulit. Tungkol kay Viwa, kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Tapos na ako dito, magkita na tayo. Siyam selfie sa Lucky Calf sa tabi ng bintana. Kuya Yicheng, hindi ka makakatakas sa akin. Sa aking palad. Pati ang buong Wanli Group, sa akin din mapupunta. Siyam EM sa Lucky Calf, sa kanya pala. Espesyal na kaibigan, tingnan natin kung anong klaseng babaeng manloloko ang manghaharang sa Kuya Yicheng ko. Zia pala? Kung si Zhao Yicheng ay ganap nang nag-away sa kanya, mukhang hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung sino talaga ang isa't isa. Hindi pwede. Gagawin kong sikreto ito habang buhay. Ano to? Si Lost Wolf, boyfriend ka o. Tama pala si Boss Zhao. Mukha kang matino, pero panggagago lang pala ang alam mo. Nagkakamali ka, tungkol lang sa trabaho ang pinag-uusapan namin. Ngayon lang kami nagkita. Talagan ga. Mas madali na to. Babalaan kita, huwag mong guluhin ang boyfriend ko. Anong ginagawa mo? Kung hindi, hindi na ito simpleng parusa sa susunod. Miss, samahan ko kayong magpalit ng damit. Kuya Yicheng, bakit ka nandito? Ikaf pala si Weigwang. Ikaf si Lost Wolf. Marami akong inisip na itsura niya, pero hindi ko inasahan. Na ikaf pala. Napag-usapan natin na madalas ang mga financial issues. Lagi mo akong nabibigla. Dapat. Naisip ko nang ikaw si Wei Wan. Ang malas, andito ka na naman. Gets ka una. Bagay na bagay sa'yo ang trabahong ito. Halika. Ito ang tip para sa'yo. Hindi ito kumpanya mo, itigil mo ang plastic mong ugali. Kung paano ka umabot sa ganito, wala lang dahil sa tatay mo. Masamang tao ka. Huwag mo akong pilitin na manakit ng babae. Viwa? Ikaf? Hindi ka karapat-dapat magpanggap bilang Viwa. Isa ka lang basura sa industriya ng pananalapi. Ngayon pa lang, ipagbabawal kita sa buong industriya. Kuya Yicheng, ganito na ba kaloko ang financial sector sa bansa natin? Ang daming weirdong tao talaga. Pero hindi nakakagulat kung walang magpapanggap sa akin. Mas abnormal yun. Huwag mo na siyang pansinin, tignan mo siya. Naging waiter na lang, hayaan na natin siya. Babae para sa lalaki habang buhay. Buti na lang nandito si Viwa. Malapit nang mabankrupt ang Wanli nyo. Kuya Yicheng, tignan Montag siya. Sobrang duda ka o, galit ka dahil natanggal ka. Sinadya mong maghasik ng gulo sa kumpanya. Bakit pak alis Montag? Muntik na mag-crash ang phone? Anong ginawa mo? Noong bagong salta ka pa lang, pinaalalahanan na kita. Target ka ng foreign speculators, short selling ang galaw. Simula pa lang yun, ayaw mo lang maniwala sa akin. Nagdadahilan ka pa? Akala mo maniniwala ako sa isang babaeng walang kwentang tulad mo? Sige, maniwala ka sa kanya. Ayoko na sa inyo. Paulit-ulit mong ininsulto si Viwa. Alam mo ba kung gaano siya? Kahalaga sa akin at sa Wanli? Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad. Lumuhod ka. Zeno ka? Kuya Yicheng, okay ka lang? Tulong. Nanakit ng tao. Kapag nakita ko pang hinawakan mo siya ng maruming kamay mo, puputulin ko yan at ipapakain sa aso. Ikaf pala. Kilala mo ba siya bago ka sumausaw? Fu Hanting, bakit nandito ka? Siyempre, para sagipin ka. Kung hindi ako dumating, baka kinain ka na. Ng lalaking to. Magkakilala pala kayo. Kaya pala ang tapang. May sugar daddy na. Gwapo, huwag kang maniwala sa kanya. Ang babaeng to. Sinungaling at dahil doon, natanggal sa trabaho. Kahit sinong babae, mas okay pa sa kanya. Alice! Bulag ka. Wala kang karapatang husgahan. Ang taste ko. Ang taste mo? Para sa babaeng to. Kinalaban mo ang Wanli Group? Fu? Magpatingin ka na sa ophthalmologist.
Kung kailangan, may marerekomenda akong magaling na eye doctor. Okay lang, immune na ako sa dalawang to. Wala silang kwenta, puro salita lang. Mas lalo lang silang magiging excited. Tara na. Sino ang tinatawag mong aso? Isang college student lang na nagpapanggap. Viwa, nagpapanggap ka. Ang bilis mo naman makalimot kung paano ka. Natanggal. Ikaw ang masamang babae. Hintayin mo ang legal notice. Sino ang mo? Saan si Viwa? Siya ang minumura ko. Ang babaeng ito na nagpapanggap kay Viwa. Nahuli ko siya, agad siyang natanggal. Ang tunay na Viwa ay narito at siya, hindi man lang karapat-dapat, na magsuot ng sapatos ni Viwa. Parang naiintindihan ko na ang nangyayari. Viwa, ikinagagalak kitang makilala, matagal na kitang narinig. Boss Ayu, ikinagagalak din kitang makilala. Pero balik tayo sa usapan, ako. Nakapagpareserba ako ng appointment sa ophthalmologist pero sa tingin ko ngayon, mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Waywan, dahil umalis ka na sa Wanli. Ngayon, opisyal kitang inaanyayahan na sumama sa amin. Sa Spark Financial Group, taunang sweldo, 70 milyon. Fu, kailangan kong ipaalala sa iyo. Ang babaeng ito ay isang scammer. Kung makikipagtulungan ka sa kanya, ang Spark Financial ay masisira sa iyong mga kamay. Sabi ko scammer siya, hindi ay yung Viwa na kasama mo. Siya ba? Siya ang pundasyon ng Wanli Group. Sinabi ng tatay ko, lahat ng bagay sa negosyo ay dapat itanong sa kanya. At ikaw, harap-harapan. Mong pinagdudahan si Viwa. Sino pa ang itatanggal ko kundi ikaw? Fu, pakiusap, umalis ka. Ang taong ito ay naglakas loob na saktan si Viwa. Isabihin sa kanya. Ang Wanli Group. Ngayon, talagang papatayin ko siya. Maglakas loob ka. Sasabihin ko sa'yo, ngayong nandito ako, sino ang maglakas loob na saktan siya? Wanli Group lang yan, ang Spark ay hindi rin basta-basta. Huwag kang maniwala. Subukan mo. Yicheng, huwag na lang. Hindi pwedeng ganun na lang, Wiwan. Sa loob ng 3 taon sa Wanli, ang lahat ng illegal mong kinita ay dapat mong ibalik. CJ, ibabalik ko. Ito ang lahat ng ipon mo sa 3 taon. Bakit mo ibabalik sa kanya? Noong nag-aaral ako sa abroad, si Boss Didi ang tumulong sa akin. Ang dahilan kung bakit ako pumasok sa Wanli Group ay para magpasalamat. Ngayon, itinatakwil nila ako. Kung gayon, wakasan ko na ang lahat sa nakaraan. Ito ang card. Ito ang aking ipon sa Wanli Group sa mga nakaraang taon. 5 milyon lahat. Ito ang susi ng aking bahay. Ibabalik ko lahat sa iyo. Pakiusap, sabihin mo kay Boss Zhao. Mula ngayon, tapos na ang lahat sa pagitan ko at Wanli Group. Ziege. Hunting, ngayon, ipinapangako ko sa iyo. Sa loob ng 1 buwan, lalampasan ng market value ng Spark Finance. Ang Wanli Group. Ano? Lalampasan ng Spark ang aming Wanli? Hindi ka na yata nagbabasa ng financial reports sa 3 taon. Ang kita ng Wanli Group ay 5 bises. Hindi pa kayo. Sa 3 taon, tumaas ng malaki ang kita ng Wanli Group. Dahil lahat sa pagsali ni Waywan, tanga ito. Pinapalayas pa ang Golden Goose. Dagdag pa ang pagsali ni Viwa. Isang kumpanyang laging pangalawa, plus isang manggagawang vocational graduate. Gusto lampasan ang Wanli Group. Ang ibang tao, nakakatawa, adik sa pagpapanggap. Akala Montag talaga stock market genius. Subukan natin tayo. Katawa-tawa, ako ang current boss ng Wanli Group. Ikaf? Isang ordinaryong vocational graduate lang. Ano ka mo? Dahil ako ang boss ng Spark. Pagkatapos ng pustahan, ang matalo ay magre-resign. Sigurado ka bang isusugal mo ang sarili mo? At ang kinabukasan ng Spark para sa babaeng ito? Linisin mo ang bibig mo. Siya ngayon ay direktor ng kumpanya ko at sa hinaharap siyang magpapakumbaba sa inyo. Ziege, tayo, takobe ako sa iyo? Tatay, tingnan mo ang balita. Anong kalokohan ang ginagawa nitong Yicheng? Tay, ano ba talaga ang nangyayari sa balita ng pustahan? Kamakailan ko lang ginagawa ang cost-cutting measures. Yung tinanggal kong parasite ay kinuha ni Fu Hunting na tanga. Akala niya treasure, ngayon nagmamalaki. At hinahamon ako. Takot ba ako? Zia, ang siguradong matatalo. Tandaan mo, ang iba ay hindi importante. Basta nandyan si Viwa, kahit kanino pa. Laban ng Wanli, hindi tayo matatalo. Gayon, ang susi sa pustahang ito ay nasa kay Viwa. Dapat mo siyang alagaan ng mabuti, parang Diyos ng kayamanan. Huwag kang mag-alala, Tay, ako at si Viwa ay matagal nang magkaibigan online, mas malalim pa, sa iniisip mo. Yon lang. Tatay, hintayin mo na lang ang magandang balita mo. Ang galing ng anak natin, ilang araw pa lang sa kumpanya, ay naayos na niya ng maayos ang kumpanya. Siyempre, tingnan mo naman kung kaninong anak siya. Pero, kanina, nung nakausap ko ang anak natin sa telepono, sumakit ang puso ko. Orong tinusok. Hindi. Kailangan kong tawagan si Viwa. Sandali muna lahat, ipapakilala ko sa inyo ng formal.
Ito si Wei-Wan, Boss Liwei. Sa hinaharap kung may mga problema kayo sa trabaho, kailangan niyong i-report kay Boss Liwei. Sana ay suportahan ninyo siya at sama-sama tayong magsumikap upang muling pagtibayin ang Spark. Sige, magtrabaho na tayo. Wei-Wan, kung may problema ka sa trabaho, sabihin mo lang sa akin. Pasensya na, may tatawagan lang ako. Hello, Magandang araw. Kayo po ba si MS Wiwan? Kami po ay mula sa Wall Financial Group, isang nangungunang kumpanya sa Estados Unidos. Handa kaming mag-alok ng sahod na 100 beses kaysa sa dati mong kumpanya. Paanyayahan kang sumali sa amin. pasensya na, may trabaho na ako ngayon. Naku, bakit ka tumatawag ngayon? Ngayon, si Viwa at ang anak natin ay nag-iisip ng paraan para labanan ang Spark. Baka sakali, maging magkasintahan pa sila. Anong punto ng tawag mo ngayon? May punto ka rin. Ikaw talaga, palaging nag-alala. Ito na nga lang ang biyahe natin para magbakasyon. Huwag mo nang isipin ang kumpanya. Susundin kita. Oo nga pala, may meeting tayo. Sa barko ni Elizabeth, mamayang hapon na ang alis. Mag-empaque na tayo. Ziga. Wei-Wan, talaga bang handa kang tanggihan ang mga alok ng mga nangungunang financial group sa ibang bansa at manatili sa Spark? Naniniwala ako sa aking pananaw. Mas bata ang Spark kaysa sa Wanli. At mas may internet mindset. Naniniwala ako na kung magtutulungan tayo, ang Spark ay magiging isang dakilang kumpanya. Hindi ko inakalang makikilala kita, lalo na't magkakasama pa ulit tayo sa laban. Basta kasama ka. Kahit paharapin natin ang mga higante ng finance sa buong mundo, hindi na ako matatakot. Ganun ka ba katitiwala sa akin? Paano kung matalo tayo sa pustahan? Natalo tayo. Ikaw si Viwa, kayang-kaya mong tapakan ng Wanli. Parang ipis lang. At saka, kung matalo man tayo, basta't buhay pa tayo, makakabangon ulit. Malakas ang Wanli, marami sa kanila. Ay aking personal na hinubog. Kahit saan kumpanya sila pumunta, magiging haligi sila ng kumpanya. Ngayon, si Zhao Yicheng na ang humahawak sa kumpanya. Sana ay maayos ang pagtrato sa kanila. Boss Zhao. Ipinapahayag ko, simula na ang ikalawang round ng tanggalan. Lahat sa departamento nyo, basta nakasalamuha sa trabaho si Wiwan. Mag-empake na at umalis ka agad. Kami ay sumunod kay Boss Bliay. Nagdala na malaking kita sa kumpanya. Bakit basta-basta mo na lang kami tatanggalin? Et saka, beses sa huling tanggalan, single kami. Wala pang 35 ang edad. Bakit? Ang Wanli ay kailangang magbago. Going mas batang team. Ngayon, ang empleyadong edad 28 pataas, ituturing na matanda na. At Pai Erlin, inyalay namin ang pinakamagandang bahagi ng karera. Sa Wanli, tapos ganito ang treto. Zobra ka na. Kung hindi kayo magbibigay ng pwesto, paano makakakuha ng karanasan ang mga bata? Kayong mga matatanda. Mahal ang sweldo. Kung hindi kayo tatanggalin, iabuloy pa ba kayo? Kung ganito ang trato nyo sa amin, anong pagmamahal pa ang maiwan sa Wanli? Pakikiusap, bayaan nyo rin ang overtime pa nitong mga nakaraang taon. May punto sila. Walang problema sa pagkumput ng efficiency ng tao ang kumpanya. Pero kung nasira ang loob nila, magiging traidor na talaga sila. Brother Yicheng, huwag kang mag-alala. Ako ay kumuha ng top financial team mula sa Amerika. Sandaang bises na mas magaling kaysa sa kanila. Nakampante na ako. Ano pang hinihintay nyo? Alis na tayo. Basurang kumpanya, maghintay kayong magsara. Tara na. Bago ka pa dumating ang Wanli ay, nakapagpatayo na ng fund pool. Sa ngayon, huli na ba tayo? Yung fund pool, ako at ang team ko ang nagtayo niyan. Napakatibay. Kahit na wala silang gawin araw-araw, malaki pa rin ang kita. Aray. Kung ganon, kailangan nating magtayo ng mas malaki para may pag-asang mabuhay. Para lampasan ang fund pool ng kalaban sa maikling panahon. Malaking hamon talaga, pero hindi naman walang sansa na manalo. Alam kong may paraan ka. Diyos na Viwa. Ang pangunahing prioridad natin ay dagdagan ang mga tao. Susubukan ko. Hanapin ang mga dating empleyado ko. Kung sasali sila, mas malaki ang sansa natin manalo. Sige, samahan kita. Bakit kayo nandito? Atavay, nandito kami para sumama sa inyo. Yung kute na si Zhao Yicheng. Et yung valang modo na viva. Ayaw talagang maniwala. Nakapagtumuntong na kami ng 28, matanda na raw kami at pinatanggal kami. Atavay, may bakante PABA kayo? Spark Finance. Hindi ko rin lahat. Magtulungan tayo at ipakita natin sa kanila kung gaano sila bulag. Mayroon din akong ilang patakaran ng kumpanya na ibabahagi sa inyong lahat. Lahat. Simula ngayon, dodoble ang sahod. Isang buwan na bayad na bakasyon bawat taon. Pinakamataas na kontribusyon sa industriya para sa RAE, PhilHealth at iba pa at 2 beses sa isang taon, libreng pamilya sa kahit saan sa mundo. Lahat ng gastos, sagot ng kumpanya. Mananalo ang Spark.
Bakit hindi ka pa umuwi? Ay, ikaw talaga, ganyan ka pa rin kapag busy, wala nang inaalala. Maupo ka muna. Wanwan, importante talaga ang proyekto. Pero mas importante ka sa akin. Ay, ano ba yan? Hindi mo alam. Noong busy ako sa proyekto, ilang araw at gabi akong hindi natutulog. Wanwan. Nasasaktan ako para sa'yo. Hunting, ikaw. Kuya Hunting, bakit mo bigla akong binigyan? Nang napakamahal na kwintas. Noon pa sana, 5 taon na ang nakalipas, ibibigay ko na sa'yo. Pero ng araw na yon, hindi kita nahintay. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na hindi kita sinipot, may nangyari kasi sa akin noon. Ilang araw kitang hinanap pero nang malaman kong na-expel ka na sa eskwela at pinaalis sa bansa, tinanong ko pa ang iyong advisor. Sabi pa niya sa akin, nandaya ka raw sa pag-aaral. Ikaw ang top isa noong taong iyon sa finance. Tinaguri ang pinaka-inaasahang outstanding graduate sa buong mundo. Paano ka magpe-fake? Hindi ko talaga ma-imagine. Grabe ang hirap na dinanas mo noon. Kuya Hunting, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre, ano ka ba? Anong kakayahan meron ka? Sigurado ako walang sinuman. Ang mas nakakakilala sa'yo kaysa sa akin. Salamat, Kuya Hunting. Wanwan, pwede mo na bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari noon? Noong panahon na iyon. Oras na. Nangako ako kay Kuya Hunting na magkikita kami sa school gate. Hindi pwedeng malate. Wei, may magandang balita ako sa'yo. Dahil sa outstanding achievements mo sa economics, ang CIA ay nagdesisyong i-accept ka para makapasok sa Economic Intelligence Division nila. Talaga? Oo naman. Basta pumayag ka lang maging US citizen. Pwede ka na agad mag-apply. Gusto niyo lang samantalahin. Ang kaalaman ko sa China para sa economic war. Talagang pinakamagaling kong estudyante. Naniniwala ako na sa talento mo at sa tulong ng mga resources namin, madali lang. Wasakin ang ekonomiya ng China. Bakit mo naman naisip na ipagkanulo ko ang sarili kong bansa para sa Amerika? Vi, dalawang option lang meron ka. Una, pumirma ka sa high-paying job namin. Pangalawa, i-deport ka. At meron akong resources para gawing impossible ang career mo. SA Global Finance. Alam Montag. Ang ibig kong sabihin. Nag-aral ako ng finance para paunlarin ang ekonomiya ng China. Pwede kang gumamit ng dirty tactics, baliktarin ang katotohanan. Pero malinis ang konsensya ko sa lahat ng ginagawa ko. Alam mo na ang nangyari after. Muntik na akong mamatay. Nakauwi rin ako pero hindi kita kinontak. Kasi ayokong madamay ka. Wanwan, ang hirap ng pinagdaanan mo. Pangako ko, hindi na maulit ang ganito. Pwede mo ba akong bigyan ng chance na protektahan ka? Okay lang. CJ, naniniwala ako sa'yo, Kuya Hunting. Sa susunod, ikaw ang magproprotekta sa Spark, ako naman sa'yo. Late na, uuwi na ako. Hoy, teka muna. Yung bahay mo, hindi ba ibinalik na lahat kay Wanli? Saan ka nakatira ngayon? Muna akong titira sa hotel para pansamantala. Sumama ka sa akin. Dati mong sinabi, kung sakaling magkaroon ka ng sariling bahay, kailangang maglagay ng malaking larawan ng Diyos ng yaman sa dingding para pagpalain ka sa kayamanan. Sinabi ko lang yun ng walang malay. Hindi ko inakalang naalala mo ka. Siyempre, naaalala ko lahat ng sinabi mo. Sabi mo, pinakamaswerte ang pulang laruan ng baka, na simbolo ng walang katapusang pag-unlad sa merkado. Sabi mo rin, kailangang mag-alaga ng puno ng kayamanan. Kung may pagkakataon, mag-alaga rin ng isda sa aquarium, dahil ang tubig ay simbolo ng yaman. Sabi mo rin, Ang huli na, bakit nag-overtime pa rin ang lahat? Hey. Gulo lang, yan NG dating team. Hindi pa ako nakakita ng mas masahol na pool ng pondo. Parang pinagpasyahan lang ng walang pag-isip ang buong portfolio. Si Wiwan ang salot. Dapat noon pa lang, ipinapulong na natin siya. Sana hindi lang natin pinabalik ang sahod niya. Hoy, Yicheng, kumusta? Mas magaling ba ang mga bagong empleyado kaysa sa mga matatanda? Hirap kong kinuha sila mula sa Amerika gamit ang aking pangalan. Lahat, kung manalo tayo laban sa Spark, dodoble ang sahod ninyo. Salamat, Boss Zhao. Viwa,
Ang hirap ng mga aw na ito para sa iyo. Ate, ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Sa opisina, tawagin mo akong Boss Ellen. Boss Lynn, nasa Amerika ako. Naghuhugas ng pinggan sa Chinese restaurant. Hindi ako marunong mag-stop. Paano kung ito ay ipinahayag? Paano ang tungkol sa paglaban sa iyong may-ari at sa akin? May sarili akong secret weapon. Huwag kang mag-alala. Hoy, tatay, nasaan ka ngayon? Kasama mo ba si Viwa? Pakibigay mo sa kanya ang telepono. Makikipag-usap ako sa kanya. Viwa, Icheng brother. gusto kang makausap ng tatay ko. Boss Zhao. Ano ang nangyari? May problema ba sa kumpanya? Hindi naman, pero... tingin ka o. Bakit kakaiba ang boses ni Viwa? Normal lang ang international call. Ikaw kasi sobrang paranoid. Sabi nga ng doktor, huwag masyadong mag-alala. Sige. Tulungan kita. Salamat. Okay na. Ikaw, bakit ka? Nahiya. Hindi naman. 1-1. Salamat sa'yo. Anong salamat? Salamat sa pagbalik mo sa akin. Ngayon, hindi kita pinalampas pagkatapos nito. Bibigyan kita ng sorpresa. Alin nan? Ang aga ninyong lahat ngayon. Sabay pa kayong dumating ni Wei at Boss Fu? Sinabi sa akin ni Wanwan. Hirap niyong lahat kaya. Dahil ganito kayo ka-dedicated, magbibigay ang kumpanya. Simula ngayon, magtataas ako. Nang sahod niyo ng 50%. Pagkatapos ng project na ito, kahit ano ang resulta. Pupunta tayong lahat sa Europe. Huwag kayong mag-alala, Boss Fu. Bahay ko na ang kumpanya. Dahil sa sinabi Montag, Boss Fu, gagawin namin ang lahat para tulungan kang talunin ang Wanli. Boss Few. Ang yaman-yaman mo talaga. Asawa ko ang nagturo sa akin. 3 araw nang bumababa ang bagong fund, lagpas 30%. Anong ginagawa mo? Ito. Ikaw ang may kasalanan. Kahapon lang ako nag-start, intern PA lang ako. 2,000 lang ang sahod ko. Hindi ko nga alam ang itsura ng backend. Ako pa ang sisisihin? Sumasagot ka pa, gusto mo bang tanggalin ka na? Viwa. Ang Viwa na kilala ko, mabait at mahinahon. Ikaw talaga si Viwa? Ay, nayinis lang ako kanina. Viwa, inuha Montag ako. Ha? Nahack yung maliit kong account. Naisip ko naman na nagkita na tayo. Di na rin naman kailangan. Kaya. Di ko na sinabi sa'yo. Ano, Bea? Mandadaya, Bea, ako? Ako pa, ang dakilang Viwa. Kung ayaw mong maniwala, edi huwag. Huwag na tayong mag-usap ulit. Viva, hindi ako nagdududa, curious lang ako. Mali ako. Buti na lang pinadalita ka una kay Vivan. Yung babeng yun, kung hindi. Ano? Yung pondo ng Wanli Group ilang araw nang bumababa. Pero ngayon biglang umangat. 2 araw nang tumataas, kung magpapatuloy, baka. Nakapili na ako ng bagong stock pool. Pagkatapos ng proseso, pwede na tayong maglabas ng bagong pondo. Nandyan ka naman, Viwa, ang dakila. Nag-aalala lang ako ng walang kwenta. Alam mo na, para magbayad, libre mo ako mamayang gabi. Deal. Akala ko. Dadalin mo ako dito, akala ko. Dadalin mo ako sa fine dining. Noong nag-aaral pa tayo sa abroad. Sabi mo di mo type, araw-araw gusto mo ng Chinese food. Kung dadalhin kita sa fine dining ngayon, di ba babatukan mo ako? Sinungaling, hindi ako ganun kabrutal. Na pala. Yung walang lemon para sa babaeng ito. Salamat. Ano? Huwag mo pansinin yung itsura ng store, medyo luma pero. Yung lasa ang pinaka-authentic, tikman mo. Lahat ng mga ugali ko, 5 taon na, naalala pa rin niya. Ano? Kain tayo. Ay.
Si Lin Wei ba yun? Siya pala ang backer ni Lin Wei. Kilala mo? Kilala ko dati na ituro ko ng konti. Medyo may talento naman. Pero kung siya ang backer, ni Lin Wei tapos na ang Wanli. Gusto mo pa? Sige, inumin mo. Uminom ng 3 baso. Hoy, tuloy lang ang inuman. Ito. Hoy, Masaya. tumayo ka muna. Ano ito? Maganda ang pakiramdam. Wanwan, naglalaro ka ng apoy, alam mo ba? Ikaw ang boyfriend ko, 7 taon kitang nagustuhan. Hindi ako pwedeng maglaro. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ikaw ang boyfriend ko, 7 taon kitang nagustuhan. Weiwei, sobra ako nung araw na iyon. Ang dami mong ginawa para sa kumpanya, pinagdudahan pa kita. Pasensya na. Patawarin Montag na ako, VDBA. Ito ang pinili ko para sa iyo na matagal. Bagong labas na kwintas ni MG Master, suotin mo ito sa piging. Siguradong magiging bida ka, yes. Bye. Ano? Wala, parang narinig ko. Tinatawag ako ng lalaking si Zhao Yicheng. Kasama mo ako, iniisip mo pa ang ibang lalaki, bakit? Kagabi ba, hindi kita na-satisfy. Wala siyang kasing galing mo, hindi marunong magmalasakit. Paglalaruan ko lang siya, tayo ang tunay na pag-ibig. Hindi pwede, kailangan pa natin siya ng kumpanya. Hindi pa pwedeng makagalit ngayon. Yicheng, kahapon hindi mo ako hinanap. Naghintay ako sa bahay ng isang araw at gabi. Akala ka o galit ka sa akin, kaya. Akala ka o ayaw Montag ako makita. Yicheng, mali ka na naman. Hindi ako galit, medyo nasasaktan lang. Kailangan mong aliwin ako, bukas na ang piging. Walang kwintas ang league ko, kulang ng isa. Ika, Sa tingin ka o, walang kwintas na bagay sa iyo. meron, yung kay MG Master, maganda. Masyadong marangya ang kwintas na iyon, sa tingin ko, walang alahas. Ang katumbas ng halaga ng salitang viwa, at masisira pa ang imahe mo bilang stock gold kung susuotin mo. Ano sa tingin mo? Magandang pakikipagtulungan. Naku, Vai, ang damit Montag. Classic ito ng Vanya, mahigit 3 milyon. Okay lang, binili ko lang kasi akma. Pero si Ed Weiwei, walang suot na alahas. Parang may kulong, oh. Oh, simple at eleganteng itsura, maganda naman. Ang ganda naman. Mukhang galing din to sa Vanya, di IBA, bakit, di ikaw, nakita dati? Ay, yan cute mo, siempre, haute couture, yan. Ang ganda talaga. Naku, yung kuvintas na yon, parang Ocean Star, yung limited edition ni Master MG. DBA for display lang yon, di inabibili, SA Patina 2. Puro bagong yaman ng Jiangchen Group ang nandito. Ikaw, isang babaeng tinanggal. Nandito ka, Aren? Talagang walang hiya. Ikaw nga, isang impostor na nagpapanggap kay Viwa, nandito. Bakit di ako pwede? Halika kayo, tingnan nyo. Ito si Vaivan. Isang graduate lang NG Vocational School. Di namin alam kung ano. Kadiri ang ginawa para makapasok sa Wanli. Umakyat sa pwesto bilang director. Tapos, natanggal ni Boss Zhao. Ngayon, di namin alam kung anong kalaswaan ulit ang ginawa. Para makapasok sa party na to, puro. Elite NG Financial World ang nandito. Kung wala kang hiya, meron ako. Lumayas ka. Ikaw, sinungaling. Sino ba talaga ang bastos at walang hiya? Di mo ba alam sa sarili mo? Talagang matigas ang ulo. Ngayon, ipapakita ko sa lahat. Ang totoong ikaw. Ocean Star yan? Katulad Montag. Peke. Ngayon, lalabas din ang katotohanan. Sa bagay, yung totong Ocean Star, paano mabibili ng isang ordinaryong babaeng tulad mo? Dahil sa mga babaeng tulad mo sa financial world. Nasisira ang imahe namin. Lumabas ka. Silo ng may lakas ng loob. Ikaw, Gentleman Lumber. Isang oras na lang, babagsak ang stocks mo. Hunting, nandito ka na. Yung kwintas na yon, limited edition ni Master and May. Regalo ko sa asawa ko. DN Peke.
Mamatay na ako. Boss po, pataparin mo ako. Huwag mo akong kansinin, isang maliit lang ako. Ikaw ang sumira ng kwintas na regalo ko kay Wanwan. 1 bilyon ang halaga niyan. Bayaran mo ng buo o pumasok sa kulungan, ikaw ang bahala. Yung Kuvintas. 1 bilyon. Brother Icheng, hindi ka alam ito. Ang sila-silang kwintas na yan ay nakakahalaga ng 1 bilyon. Tulungan mo ako na bayaran muna. Ang viwa kada taon, milyon-milyon ang inilalaan sa donasyon. Paano niya papansinin ang 1 bilyon na kwintas? 1 bilyon lang yan. Hindi pa 10 bilyon ang halaga mo. Bakit ka nag-alala? Kung ako si Viwa, hindi kita pakikiusapan. Walang kwentang lalaki. Kung ayaw mo tulong, sabihin mo lang direkta. Sino bang nagsabing hindi, Viwa, hindi kaya ng 1 bilyon? Yan. Brother Yicheng, ako ay isang Diyos ng stock. Noong nakaraang buwan, naglaro ako ng ilang overseas stocks. Natun lahat ang pera, hindi ka umavitron ngayon. Tulungan mo muna ako, sa susunod na buwan, bibigyan kita ng 10 bilyon. Magaling ka pala sa pag-akyat ng kama. Nakuha mo pa si Boss Ayu, talagang. Hindi kita kayang pantayan. Ako at si Hunting, tunay na nagmamahalan. Ikaw ay iba, akala mo malakas ang iyong sandigan. 3 taon siyang nagmakaawa sa harap ni Viwa. Para lang sa 5 minutong payo, sa kanya, nagpapanggap bilang Viwa. Hindi ka natatakot na mabuko ka. Sino ka talaga? Tapos na ba ang drama? Huwag mong kalimutan kung bakit tayo nandito ngayon. Brother Icheng, paumanhin ako. Basta ako. Ang taong yon ay si Zhang Qiangjing, ang presidente ng Huangshan Capital. Lahat ng narito ngayon, kung pagsasamahin, hindi abot sa kanyang kayamanan. Basta't makuha natin ang kanyang investment, tiyak na mananalo tayo. Sa pustahan sa Singhu. Zhang, mahabang oras na hindi nakikita upang ipakilala. Ito ang aming chief fund manager sa kumpanya. Weiwan, kasama rin siya sa akin. Kumpanya bilang boss at partner. Hang. Miss Wei, alam kayo na ikaw at SI Boss Fu. Gusto akong i-invest, pero sa totoo lang. Ang kasalukuyang sukat ng Singhu Financial ay hindi pa umaabot sa akin. Pamantayan sa pamumuhunan. Gusto kong bigyan ka ng libreng babala. Huwag mong i-invest ang Wanli Group. Sabihin mo sa akin, Ang sitwasyon ng kondo ng Wanli at ang paghiwalay nito sa pandaigdigang sitwasyon sa pananalapi at sabay na inaatake ng ilang speculators, malaki ang posibilidad na ma-short sell. Sa loob ng 1 buwan, siguradong babagsak. Lin, hindi pa ba sapat ang iyong pagkatalo kanina? kilala si Boss Ayu sa kanyang katapatan at integridad. Hindi ko inaasahan na sa likod ng mga ito ay ganito ang itsura. Sa tingin ko, nainggit ka lang sa amin dahil mas malaki ang pundo namin. Takot kang matalo sa pustahan kaya sinisiraan mo kami sa harap ni Emars Hang. Emars Hang, ito si Viwa, ang kilalang stock god sa buong mundo. Kasalukuyan siyang nagtratrabaho sa Wanli. Sinisiguro ko sa aking reputasyon, kung ipagkakatiwala mo ang pundo sa kanya, ang return rate ay hindi bababa sa 60%. Emars Hang, sinisiguro ko sa aking pangalan. Kung mag-invest ka sa Wanli, siguradong malaki ang tubo. Talagang mas maganda kaysa sa mga hindi kilalang maliit na kumpanya. Sech, dahil sinabi na ni Stock God Viwa, ang lahat ng ito, ang proyektong ito, ay invest in Vangshan Capital. Kayong mga salo sa industriya, hindi kayo katanggap-panggap. Agad kaming mag-blacklist sa Spark Finance, hindi na kami magtutulungan. Mga palaboy lang kayo. Ngayon, nakuha namin ang investment mula sa Huangshan. Sa pustahang ito, siguradong panalo kami. Yicheng, parang may dumating sa akin. Pupunta muna ako sa CR. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, gustong-gusto kitang makasama. Ikaw ang pinakamagaling sa Wanli. Maraming gustong makasama mo, pero hindi nila magawa. Nga pala, nakita kitang kasama si Viwa kanina. Kilala mo ba siya? Zia BA? Ziviva? 3 taon ko siyang pinakiusapan bago niya ako pinansin. At binigyan ng payo. Hindi pwede. Bakit ka nakpapanik? Isang college graduate lang na naging stock god dahil sa kanyang itsura. Ziviva? Hindi mo alam, noong araw si Viwa ay staff student sa Harvard Economics Department. Lahat ng faculty ay naniniwalang may kakayahan siyang magpatakbo ng ekonomiya. Kailangan pa bang gamitin ang kanyang itsura? Hindi naman. Hindi pwede. Ayaw mo na. Mag-ingat ka na lang, maraming stock experts ang natalo sa kanya. Wala kang laban sa kanya. Hindi. Ayaw kong tanggapin. Isang college graduate lang siya. Stock God? Kaya ka rin yan. Nababaliw ka na, inilagay mo lahat ng pondo ng Wanli. SA isang fund lang? Kapag bumagsak, lahat ng kumpanya at investors ay mawawala. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Anak, ang kumpanya, wala akong pakialam. Lin Yuvay. Ano BA? Itinaas ko lang ang stock. Ilalagay ko lang ang lahat ng pera ko. Tataas ang stock. Huwag mong sabihin kilala mo ako. May ipon pa akong 5 milyon. Ilalagay ko lahat. Ivan, Iwan, kapatapan siya. natapakan ka o. Sa buong stock market, isa lang ang stock god. Ikaw ayan. Lin Yuvay. Hindi lang pangalan mo ang kukunin ko sa harap ng lahat. Ilalantad kita, sisirain ang pangalan mo. Kahit hindi ako maging stock god. Kaya ka OPA ring Sirenka. Narinig ka o. Abala ka raw palagi sa bagay ng
Pagtaya sa Spark Finance. Si Yi Cheng, hindi naman siya masama sa'yo, di ba? Boss Zhao, maayos naman ang lahat. Mabait naman si Kuya Yicheng sa akin. Mabuti naman. Narinig ko rin noong nakaraan. Nawala ang 100 bilyon sa halaga ng Wanli Group. Mari Montag Peng. Sabihin sa akin ang sitwasyon. Panlilin lang. Gusto kong makuha ang mga hawak ng mga nag-short sa atin. Huwag kang mag-alala. Hindi madali para sa kanila. Makuha ka sa akin, sige wa. Nandito ka, Viva, kaya kampanta ako. Si Yi Cheng, masyadong bata, kulang sa karanasan. Nainis lang ng ilang salita, nakipagpustahan na. Isang Spark Finance lang, hindi ko binibigyan ng pansin. Sa labanang ito, alisin ko ang banta na ito, ipapadelist ko, para hindi na maging banta sa ating Wanli. Mabuti. Nang marinig ko yan, nawala ang alala ko. Boss Zhao, may isa akong hiling. Sobrang abala ako ngayon. Baka hindi ako makasagot sa tawag. Ganito na lang, pagdating ng panahon. Diretso na tayo sa victory party. Ziege. Hintayin ko na lang ang magandang balita. Boss Zhao, huwag kayong mag-alala. Malaking tulong ang ginawa ko para sa'yo. Paano mo ako pasasalamatan? Gago, pag nilagay na ni Zhao Yicheng ang pera. Sa phone ko, kukunin natin ang pera. At tatakas tayo ng malayo. Magsisimula ng bagong buhay. One. Alis na tayo. Bukas na ang deadline ng pustahan. Bakit ngayon pa nasira ang phone? Nasira ang phone, bumili ka na lang ng bago. Pwede masira ang phone pero ang mga core data ko nandyan lahat. Ang phone ay carrier lang, ang core data nandito. Kahit gaano kakagaling, ang pagtaas at pagbaba ng stocks ay desisyon ng pera. Ako, may bilyon-bilyon akong pondo. Kung sino gusto kong tumaas, tataas. Ano, panglaban Montag? Ang yabang mo. Ang pagtaas at pagbaba ng stocks ay desisyon ng merkado. Kawalang respeto sa merkado, kawalang galang sa mga investor. Ang kapalit mo lang ay pagkalugi. Pagkatapos mag-open, diretso ang taas ng stocks ko. Hanggang Mac, close. Ikaf? Wala kang kahit patak ng sabaw. Bilhin lahat ang Stellar Pharma sa presyong below 50. Copy. Team 1, Markbild in G Base Position. Team 2, Markbild in G Top Position. Ang stocks na binibili ng Spark Financial Fund, lahat ibigay sa akin. I push below 20. Copy. Team 1, left side buying. Team 2, right side selling. Ang laki ng bagsak pag bukas bagsak agad. Gaano kalaking pondo ang ginamit ng Wanli ngayon? Bakit ang bilis ng taas nila? 2 table ang ginagalaw nila. Nag-short sell pa. Double play, grabe ang dalawan. Bagong fund ang nagbukas, mga small investors nag-aagawan. Pansamantala lang yan. Fake ang financial report ng stocks nila. Malalantad din yan. Ang fund namin, ang tunay na quality stocks. Madaming institutions ang mag-aagawan para bumili. Bakit ganun kalaki ang bagsak? Mag-isip ka ng paraan para. Patasin mo yan. Technical adjustment lang yan. Gagamitin ko ang pondo para. Iyahon yan. Kahit anong presyo, bilhin lahat. Copy. Pero maubos na pera sa account. Anong klaseng biro yan? Bilyon-bilyon ang pondo ko. Bigla na lang mawawala? Ang daming nagbibenta. Hindi kaya ng konting pondo. Hindi ka Astak. Anong ginagawa mo? Patasin Montag yan agad. Talaga bang ikaf si Viva? Boss, yo, may nga na-expose ang financial report ng stocks na binili natin. Inorderan ng regulators na mag-delist. Ngayon ang laban ng anak mo at Spark Financial. Dapat lang na sumuporta kami. Hindi ka ba nag-alala sa kakayahan ng anak natin? Bakit na yon parang wala kang kaba? Nandiyan si Viva, wala akong alala. Pagkatapos mag-close, pupunta tayo para mag-celebrate. Tara. Teka, grabe ang pag-agawan sa stock na ito. Ang market cap ng kumpanya, tumaas ng mahigit 100 bilyon sa isang umaga lang. 1. Ang galing-galing mo talaga. Ikaw talaga ang aking Diyos ng kayamanan. Hinay-hinay lang. Simula pa lang ito. Ang target ko. Ang Spark ay lalampas sa Apple, tatayo sa tuktok ng mundo. Sa lahat, salamat sa inyong pagsisikap. Ipinapahayag ko. Ibibigay sa bawat empleyado ang 100,000 shares, triple ang sahod. At 15 araw na bakasyon. Ayos. Paano nangyari? Nakahack ako sa phone niya. Mayroon pa akong 100 bilyon na bala. Paano ako matatalo? Nasayang mo ang 50 bilyon ko, di ba? Presidente Zhang, may konting problema lang, pero huwag kang mag-alala. May viwa tayo, babalik din ang stocks. Pinagkatiwalaan kita, sabihin mo, kailan mo ibabalik? Hindi, Presidente Zhang, makinig ka. Bakit? Ito nangyari? Hindi ba't ikaf ang stock?
Inilagay ko ang lahat ng ating kayamanan sa malaking pustahan na to, tapos sasabihin mo sa akin, bakit ganito? Hindi pwede. Malulugi ang Wanli Group. Anong sinasabi mo? Tatay. Hindi pwede. Nakahak ako SA. Memo NG von Niviva. Stock code. Hindi ako nagkakamali. Anong sinasabi mo? Nasaan si Viva? Pakikuha mo siya ngayon. Tatay. Boss Siri, kamusta ka na? Viva, Ikaf, bakit kasama Montag? Ang MG Tagaspark Financial? Tatay. Nandito si Viva Atay, anong sinasabi mo? Siya lang yon, isang babaeng nagpapanggap kay Viva na college grad. Honey. Ikaw, walang kwentang anak, wala kang karapatang magsalita dito. Viva. Kagabi lang, video call tayo. Sinigurado mo sa akin, walang problema. Mapapabagsak natin ang spark. Niluluko Montag ako? Ako, nag-video call ako sa inyo, Boss Siri. Boss Siri, ang kulit mo naman. 3 buwan na ang nakalipas, pinalayas ako ng paborito mong anak. Walang choice, pumasok sa Spark Finance. Pasensya na. Boss Philip, anak mo. Hindi lang niya tinanggal si Waywan, hinampas pa niya sa harap ng lahat. Buti na lang ako ang sumaklolo na iligtas ko siya. Mula noon, siya na ang tao ko sa Spark Finance. Boss Siri, tingnan mo ng mabuti. Wala talagang video record dito at kagabi may gumalaw sa phone ko. Nang makuha ko, wala na ang lahat ng data. Ang profile picture na ito. Ikaw, S.I. Wigwang, AKO. Ako ang nawawalang lobo. Bye-bye. Little Boss Deal. Maging disente ka, huwag kang basta-basta. Hawakan ang girlfriend ng iba. Bye-bye, Zilin Yu Vai Ang. Babaeng naloko sa akin. Ako ay. Kahit sino ka pa, tapos na ang ating pagkakataon at kung alam ko lang na ganito ka, mas gugustuhin kong hindi kita nakilala. Hindi, Weiwei. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Aray. Siya ang mandaraya na nanloko sa akin. Bitawan Montag. Masamang tao ka, nagpapanggap ng diwa. Niloko Montag ako. Tama na. Hindi ito ang oras para sa kalokohan mo. Baby. Viwa. Noon. Nakita kitang masipag at may talento, kaya tinulungan kitang makapag-aral hanggang sa Maripot ka dahil sa akademisfraud, ako. Hindi ako nagdalawang isip. Pinagtrabaho kita sa Wanli Group. Viwa, nitong mga taon. Hindi kita pinabayaan sa Wanli ngayon. Tulungan mo ang Wanli, huwag mong pabayaan. Viwa, gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? At magmakaawa? Boss Siri, ilang bilyon ang naibigay ko sa Wanli? Alam mo yan. Nang pilitin niyang ibalik ang lahat ng pera. Wala na akong pakialam sa Wanli. Wala na rin akong utang na loob sa iyo. Walong haya. Ibinigay ko sa iyo ang kumpanya, pinalayas mo ang cash ko, pinagpalit mo sa isang baluktot na puno, sinayang mo ang kinabukasan mo. Kasalanan ito, bayaan ninyo, ang ganda ng pinagmamalaki ninyo. Nahulog ako sa retirement fund ko, pati pambili ng kabaong nawala. Lahat na lustay, paano na ako mabubuhay? Ano PA ito kundi scam? Scam. Mga baliw kayo. May risk ang stock market. Mag-ingat sa investment. Pinilit ko ba kayo? Na pinili nyo ang Wanli stocks. You. Dapat sinabi niyo na. May ina kasama, siguradong kikita. Nasaan ang pera? Bayaran niyo. Scam ang Wanli. Siya ang may kasalanan. Siya ang babaeng ito na nagpapanggap na diwa. Naloko rin kami ng Wanli dahil sa kanya. Hindi ako. Bayaran niyo. Kung hindi, papatayin kita. Bayaran. Lin Yuvai. Kung hindi ka magbabayad, papatayin kita. Lin Yuvai. Kasama, siya si Lin Yue. Hindi ako. May nareklamo, sinasabing sangkot ka sa business scam. Sumama ka sa amin para mag-imbestiga. Hindi toto. Hindi ako may kasalanan. Pero paano ang pera namin? Boss Zhao, dapat bigyan niyo kami ng paliwanag. Siya ang makakaligtas sa inyo. Siya ang tunay na viwa. 1-1. Gawin mo ang gusto mo. Nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Boss Silly Waywan. Kung tutulungan mo ang Wanli, wala akong problema, pero may kondisyon ako, bibilhin ko ang Wanli Group. Simula ngayon, pwede ka pa rin maging direktor. Ikaf. Ate, hindi pwede. Buhay Montag ang Wanli. Ipapamana mo pa sa akin. Huwag mong payagan.
Tumigil ka. Anak, tatay. Boss DA. Magandang partnership. Tumas. Tumas na. Tumas. Ang galing ni Viva. Salamat, MS. Viva. Nakasav ang retirement fund ko. Hunting ako. Hindi ko gustong tulungan ang Wanli, pero ayokong makita ang mga investor na nawala ng perang pinaghirapan. Na nasayang lang. Siyempre. Okay lang, naintindihan ko. 5 taon. Ang nasayang. Ngayon. Pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Gusto ko.